So, hi mga Kabs, kumusta? Sa mabuting kalagayan at malulusog yung pangangatawan. PJTV ako pala ito. Kung di ka pa naka-follow, naka-subscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe to my YouTube channel, my Facebook page at TikTok account. So, tara na sa topic natin ngayon. Patungkol ito kay Mayor Baste at doon sa mga opisyal niya na kasama lang niya araw-araw. Ha? Kasama lang niya araw-araw yan. Kung di man araw-araw, sa isang buwan nagkikita-kita may meeting yan. Nagpositibo sa drugs. So ano man sabi nyo dito? Ha? Yung war on drugs, yung malaban sa war on drugs, yun ang nagde-drugs. Ha? Ganon kalupit. Nako, isang ano to, sampal sa muka ng Duterte. Ha? Lalo na kay Mayor Baste. Nadamay pa ang pamilya dito kasi nag-announce pa ng war on drugs sa Davao. Pero yung mga tauhan pala, positibo sa drugs. Nakakahiya, di ba? Ha? Baka nga siya pa nagpapasok ng mga taong yan dyan eh. Kung pinatest yan, ha, at nagpositibo, baka itry rin kaya ni Mayor na magpa-test din siya. Tingnan natin kung positive o negative. Nagtatanong lang ha, suggestion lang ha, baka mag-negative naman, di ba, pag nag-test si Mayor. Para malaman lang natin. Comment down below kung ano masasabi nyo dito. Comment down below. Magpa-test din si Mayor Baste, di ba? So, yun, mainit itong topic ito kasi pinupush niya, pinaglalaban niya, nagsiga-sigaan siya na war on drugs, ha? Zero drugs na naman daw sa Davao. Pero yung pala yung mga tauhan at yung mga pumipigil sa war on drugs, yung palang gumagamit. Nakaw, ang sakit nun, sinampal ka sa muka, ha? Mayor Baste, pag mga ganyan, paki-clear. Paki-clear mo muna mga tao mo kung magka-positive o hindi. Kasi nakakahiya, di ba? Duterte, pag sinabing Duterte, war on drugs. Oh, di ba? Yan ang dapat. Pag Duterte sinabi, war on drugs agad yan. Kasi ito ngayon, pag sinabing Mayor Baste, positive yung mga tauhan sa drugs. Nakakahiya, promise, nakakahiya. So ito mga sinasabi ng mga ibang vlogger na patungkol nga dito sa issue na to. Kayo din, paki-comment, paki-share kung ano masabi nyo dito sa nakakaya nag-war on drugs ka pero nag-positive. Grabe. Oh, public safety officer ka pa, ha? Anak ng kamuting yan. Hindi ka nahihiya? Resign! Resign! Oh. Resign ka kay Pangulong Marcos, ha? Ngayon, ito na. Andyan na yung mga war on drugs mo. Ito na ngayon. Ito, kung pa-war on drugs. Diyan ka lang pala sa opisina naman. Makaka-37 ka na dyan. Buti, nako, baka naman kung ano nagkakatakipan yan, ha? Kaya hindi nahuhuli ang 37 yan. Imposible namang hindi matunugan yan ng mga pulisya. Sino ba mga ka-jamming yan? Baka mga ka-jamming kayo dyan, ha? So pagpasok nyo, meron na ba? Anong meeting nyo pagka 37 eh? Marami yan. So pagpasok nyo ba sa Davao, sa PSSO, pare, tumakbo ka na ba? Meron na ba? Anak ng kamote, 37 mga kaibigan. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nagugulantang dyan? Positive, oh. Ang tigas na mukha nitong mga lukulukong ito. Binabayaran ng gobyerno pera ng mga taong bayan. Pagkatapos, pagpapasok kayo, bibili nyo lang ng droga. Ano yan? Pag nahuli, kukunin nyo yun? Parang ganun ba yan? Kanya ba yung stilo nyo dyan? O hindi na kayo bumibili? Nanguhuli na lang kayo tapos kayo na lang? Ano ba? Hindi ko lang malaman yan, ha? Paano ba nangyayari dyan? Bakit 37 kayo dyan na positibo? Meron ba positibo sa fentanyl dyan? Kakayamot kayo. Tapos na yung droga, pero bakit may ganitong balita? Diba? Basta yung mga empleyado mo nagpositibo. Anyway, calling the attention of the Marcos administration. Makinig kayo. Gusto ko lang iparating na what if imbestigahan ninyo yung droga sa Davao? What if lang naman? Kasi para malaman natin kung sino yung supplier ng droga dyan sa Davao. Although may mga Walang mga spoiled pala ito mga ito. 14K pa lang sweldo nito mga to. Kaya pala may pambili ng droga.
Hindi bababa sa 37 katao ng Public Safety and Security Office ng Davao City ang tinanggal sa serbisyo matapos silang magpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Ang 37 ay job order workers at karamihan sa kanila ay nakatalaga sa Civil Security Unit na tumutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Kapin 30 ka mga personal sa Public Safety and Security Office ang gipang tanggal sa trabaho human nagpositibo sa iligal nga droga. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ang mga gipananggal nga mga personahe, mga job order workers nga sagad na assign sa Civil Security Unit. 37 ka personahe sa Public Safety and Security Office sa Davao City nga pulos mga job order workers ang nagpositibo sa illegal nga droga. Kini ang gikumpirma sa GMA Regional TV1 Mindanao ni Davao City Anti-Drug Abuse Council o CADAC Action Officer Jafar Marhum Salik. Ang mga nagpositibo kadaghanan na assign sa Civil Security Unit nga mao'y gatabang sa pagpatunhay sa kalinaw o kahapsay sa syudad. Gilusad ang random drug test pinaagi sa request ni PSSO Head Angel Sumagaysay. Ang unang hugna gilusad niadtong Mayo 3, samtang ang ikaduhang hugna gipahigayon niadtong May 13 sa Almendras Gym. Ang City Anti-Drug Abuse Council dunay programa alang sa mga nagpositibo sa illegal nga droga. We will enroll them in our drug rehabilitation program, but it's voluntary. So we cannot compel them talaga na they will enroll sa atuang drug rehabilitation program, but they are being monitored na rin because their names are forwarded to the implementing bodies also. Sumala sa CADAC, giangkon sab daw sa mga nagpositibo nga nagagamit sila og illegal nga droga. They are subject to confirmatory test, but meron kasing mga admission din mismo sa mga nag-positive. That's why ang ating mga department heads, it depends on them kung anong yung magiging decision nila doon sa mga nag-positive na personnel. But in our case, as the CADAC, we are just, kumbaga, facilitating the request. Sumala ni Sumagaysay, natanggal na sa trabaho ang mga nagpositibo. Iyaha matud pang girekomenda ang pag-terminate sa ilahang contract of service sa City Mayor's Office pinaagi sa Human Resource Office. Dili daw pwede nga dunay masagol nga nalambigit sa illegal sa ilahang hanay. Ilabi pa nga kabahin sila sa security cluster. Very frustrating. Ang isang sa gina-emphasize na ko din ha, kinang avoidance from illegal activity. Isa na din ha ang using illegal drugs. O giingon na po, inyo gi-violate ang contract nyo with the city government. No choice but to terminate it. Ang PSSO dunay 2,500 ka mga personahe mo nang sa kadaghan ipahigayon ang random drug testing by batch. Kini kabahin sa pagsiguro nga walay mga personahe o di ba ka empleyado sa lokal nga pagamahanan nga nalambigit sa illegal. So, ano man sabi dito mga Kaps? Comment down below, ha? Sa susunod, Mayor Baste, pakicheck muna. Pag mag-war on drugs sa'yo, pasiguradong walang magpa-positive dyan. Comment down below mga Kaps. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa susunod na video.